So may leader pa sila, ma'am. Meron pa naman, but again, ano na, ang top leadership nila wala na. These are actually the armed components. Kasi nga sa regional, yung pinaka-regional party committee nila is already dismantled, and ito na lang yung NPA armed group halos. Okay, thank you, ma'am. Another question, ma'am. Matagal na kasing insurgency free ang Davao region. Would you mind to give us reasons or factors bakit nahirapan tayo sa Caraga region o under sa 4th ID, ma'am, na ma-declare itong lugar? Kasi ang sa Davao region medyo madali lang, no? Hindi din siya madali. Pero I mean, tagal-tagal na rin tayong 3 years na ba na anti-insurgency free yung Davao region, ma'am. Pero dito sa 4th ID, ma'am, ano yung mga challenges and factors bakit nahirapan tayo dito? Well, we have to remember that yung efforts sa Davao region, matagal na, hindi lang recently. It goes back to really when it was established in 2006. And naging effective ito doon sa yung sa NTF-ELCAC. And yun na nga, the whole of the nation approach, nakafocus tayo dito sa 10th ID AOR since pag-establish ng 10th Infantry Division. And after the declaration of insurgency free, that is now the priority shifted to 4th ID. So that is why, yun na nga, significant naman yung dismantling natin, no? And with the whole of the nation approach. And that is why nakafocus tayo doon. So kung as to the factors, well, still the community support and including the efforts of the local government agencies, which is very active naman ngayon. So yun na nga, kung makikita natin, significant pa rin naman yung timeline. Kasi the focus before was in 10th ID AOR, and then before it actually shifted to the 4th ID AOR. But still, the support of the local government units and of course the communities are actually significant. And mapansin natin ngayon, mababa na rin talaga. And it's the same way that actually happened here in 10 ID or sa Davao region. Similar pa rin naman yung support ng mga local chief executives, including doon mismo sa communities. Thank you, ma'am. Another, ma'am. Since na-report na rin natin na you will be or you are now shifting your focus from the insurgency to external aspect, ma'am, no? Sa security operations. Ang tanong dyan is, for sure, no, may mga bashing dyan. Huwag pa gani niyo nasulban ng problema sa NPA, dito na mo sa problema sa securing, sa nato sa mga sa external, no, na bahin sa Pilipinas, ma'am. So syempre ito sa waters nato. Regarding that, significant naman yung yung ating situation ngayon sa Davao region and including sa areas of Caraga, no, doon sa area ng 4th ID. And right now, we really need to transition to territorial defense kasi this is very much important sa preparation in terms of sa capabilities ng ating mga personnel. In fact, sa iba't ibang areas ng 4th ID, may mga initiatives tayo. We can ask the side of sa Joint Task Force Aguila and including later itong ating Joint Task Force Sinaya in terms of their maritime activities in support. It's more on the exercises. We can get some updates sa part ng Joint Task Force Sinaya. Sa niya, activities niya. Sige. Okay. May buntag sa tanan, no? With regard sa maritime situation nato, ang Joint Task Force Sinaya continuous lang yapon nga sa pag sustain sa atong operational momentum diri sa eastern seaboard nato through intensified maritime patrols. So
on the first quarter, meron tayong 3 external operations with the use of our vessel, yung BRP Artemio Ricarte. We patrol our EEZs. There is a Eastern Seaboard and there is a may common maritime border nato with Indonesia. So necessary ni siya to preempt yung mga illegal activities na nangyayari dyan. Though kahit hindi tayo nag-transition pa to fully transition to external defense operation, ang JTF Sinaya is ginagawa naman yung mandate, yung binigay sa amin ng SMINCOM na to secure our territorial waters hanggang doon sa EEZ and to include yung ating Sentinel Islands, 4 Sentinel Islands, yung Dinagat Island, Siargao, the Governor Generoso and Balut Island. And hindi lang po doon yung doon ang tatapos yung ginagawa ng JTF Sinaya. Dito rin sa internal waters natin, with the aid of 2 patrol crafts dito sa north, kinukontinue yung pag-secure naman ng waters dito sa north, sa may Surigao Strait, Hinatuan Passage hanggang doon sa Cagayan de Oro. And then dito naman sa south, to include dito sa Davao Gulf, nandyan naman yung 3 boat attacks natin, relentlessly conducting patrols din. So for the first quarter, 41 patrols yung ginagawa nila para, so siguro na hindi natin gaano na feel yung Navy na yung ginagawa ng Navy dahil siguro walang huli, walang na mga illegal activities sa dagat. Pero it doesn't mean na walang ginagawa dahil yung peace na nararanasan natin dahil doon sa pagpapatrol, walang nakapasok na mga illegal activities. So na preempt yung mga illegal na gawain dito sa ating waters sa Eastern Mindanao. Thank you, Lieutenant Commander Villela. Ano lang ma'am, no, to parang i-equal lang natin yung just to level our understanding. In general, the armed forces have never stopped or ceased from providing or conducting external operation. That is part of our mandate as an AAP. But yung ini-emphasize namin is not a shifting dahil tumigil tayo, but a shifting of our priority. While we prioritize our effort on before, yung effort natin dito sa Eastern Mindanao on ISO, dahil yun ang isa sa pinaka nakikita natin na risk sa ating national security. While the condition of our internal security improves, that give us more rooms para po mag-focus tayo doon sa ating external threat naman na nangangailangan naman ng focus ng ating national government at ng armed forces sa ngayon. So, anything you want to add, the PIO of the Major Gadot? Yes, just i-rejoiner ma'am no, sa question. No? Tama yun sa yung ibang part na sasabihin ko, but sa portion, pirmi na mo ginaingon karon the whole armed forces of the Philippines, including mga unified commands down to the Philippine Army major units. Ang ato ang campaign karon is gitawag nato nga Comprehensive Archipelagic Defense Operation, no? Or CADO kung tawagon nato. So CADO is a broad and integrated military strategies, yun yung definition niya, no? Addressing concerns from internal security operation at the same time the foreign aggression, purposely to protect yung ating national interest. So doon pa lang sa konsepto ng ating CADO, nare-retain yung ating efforts. Sa case natin na ID is sustainment, no? Nandyan pa rin, and also nandyan pa yung white area, no? Inopen ko na hindi nawawala yung ating efforts sa internal security operation, no? So speaking of external security operation, although our commander, no, from the Joint Task Force Aguila, lagi niyang sinasabi to na matagal na tayong naka-immerse actually sa external security
operation or ESO, no? That's the reason why hindi na namin ginagamit minsan yung term na transition, no? Dahil we have lot of or series of military activities na talagang external security operations na, no? Like enhancing or yung ating tinatawag na BECP or Battalion Evaluation Certification Program, kung saan yung ating mga line units, no, nag-train tayo in accordance sa mga large scale or large unit movements. Kung asa way back sa ato ang campaign sa internal security operation, more on small unit operations gid ni siya. Small unit since mauni siya mo gud atong ginatanaw dating very effective nga forms of training or operation confronting insurgency, no problem, or yung guerrilla warfare or guerrilla type na mga ano. So karon nagakonsentrate ta sa mga training, no, large scale training like combined arms, no, battalion size movement, and even nagaplano tang i-level up into a brigade size mga ana, no. And also ang ato ang integrated territorial defense system dili na siya totally nakafocus lang sa geographically isolated and disadvantaged areas or GIDAS, even sa atong mga coastal areas. And naanapod tayo mga plano nga ang mga combined arms activities is dito na sa mga areas, sa coastal areas, para mapakusyon na to or deterrence, no? Sa atong as of now, ang ato ang coastal areas ug ang mga kadagatan wala man tayo na monitor nga mga ICAD activities. So balikan ako in Kado, duhano atong ginaistoryahan dire ISO, which is yung question ni Ma'am Ruth, nga never na to na siya gibilin, o ASO, external security operation, kung asa naana tay mga focus nga mga activities nga directly contributing to the national government's campaign sa external security operation. And matawag na to siya nga broad and integrated kay nag-combine siya. Supposedly lahi ang ESO, lahi ang ISO, but pinagsabay siya kasi yung situation natin pag sinasabing external security operation, baka lang naman no na baka iniisip natin sa ano to, no, sa mga dagat, sa coastal areas, no. Ang tinatawag natin na external security operation, of course, kasama pa rin yung sa ating mga mga territorial forces natin, no. Mao ganin ang naatay mga efforts from the different mga illegal aliens, no, naga-investigate kung basig ang ilang presence dire, dili lang merely violation sa mga immigration laws, but naanay mga portions na concern pag-abot sa national security, like for example gani mga United Front Works nga ilang ginaingon, no. So although ongoing pa naman na siya nga mga efforts nato, so ana siya ka ang pagmingon tagkado. So hopefully masabtan to sa tanan. So, sir, we now move to kay Sir Manny. Sir. Concern lang ko aning mga people's organization. Kay sa inyong report is doon na tayo 1,689 people's organization. Critical po ni tungod kay kinirabang mga tawhana is from OGMO, tong mga underground mass organization, and then gikan sa NPA na organisasyon na sila karon nga gitawag nato people's organization. Kining 1,689 active maghihapon kini nga people's organization karon. Ikaduha, monitored ba yun nato sila nga wala na sila na infiltrate sa ilang kanhi nga mga kauban sa una. And then nag-sustain ba kaning ilang mga livelihood program nga atong gina-offer since nga limited sad ang budget sa Armed Forces of the Philippines? Okay, to answer, una natin si Colonel Manuel, to be followed by Major Gadot, the part of the Aguila. Yes. Okay, regarding our people's organization, no, so this is based on our record and reports from the Joint Task Force Aguila and including the Diamond
that these 1,689 people's organization are actually active. And their livelihood programs are actually in progress. And as to the sustainment, we should remember that this is not solely the part of the Eastern Mindanao Command or the AFP, but there is this responsibility also of the local government units who are actually sustaining their needs. And of course, in different areas, ang ilahang mga livelihood programs magdepende dito sa ilahang capability kung unsang kahibalo pud nila. So mo tong na-provide sa atong mga agencies in terms of support. As to the specific activities, you'd like to hear the update also from the part of the Joint Task Force Aguila. Yes, good morning, Sir Manny. No, sa iskutan ng People's Organization sa 10IB, since more or less natay 900 plus, no? I think 923 or 63 ang sa 10IB. So, kung ang question is kung nagpadayon ng atong efforts, sir, no? So, we have the so-called community development teams, no? Sa specifically sa 10IB. Grupo ni siya sa mga sundalo from our line companies and line battalions nga trained, no? ESDA trained ni sila in terms of sa agriculture and other related skills nga aligned dito sa mga livelihood projects nga not funded by the other concerned agencies and LGUs. So ang trabaho sa CDT, kung tanawin ninyo, mamonitor nyo ni sa mga Facebook pages sa atong mga battalions starting from 25th IB to 89 IB, makita nyo dra nga naay mga tropa naka-athletic uniform or naka-pillar pat nga nag-harvest og tilapia, no, nagatabang through logistical support, transportation support sa ato ang mga people's organization. And naamoy makita dara nga kanang sa mga na-awardan or granted with general merchandise nga klase sa livelihood project na ay sundalo naglista-lista, nag-visit sa mga tindahan, sari-sari store. So mo to sila ang mga akong ginamin community development teams. Mga sundalo na silang sa una pa, sa panahon pa nila, General Basyaw, I think, hantod karon active na sila nagbalik sa mga people's organization. Mawala na ilang trabaho, mag-assist through manpower assistance and mag-evaluate kung progressive ba ang nagadevelop ba ang ilahang mga livelihood. So, mo to sa isa ka question, no, kung ug isa pa, ang trabaho nila is mangita gihapon, no, through the help of their respective CMO section o battalion commanders kung naa pa bay lain nga mga available nga mga source of gitawag nato nga mga interventions, like dili lang ni siya actually sa DOLE, sa DA, sa DSWD kung unsay fund nga available, even sa ato ang mga private sector, no, mga businessmen nga naay kakayanan nga tabang sa ilang level project nga hantod karon wala pa na funded, dili pa funded. So isa na sa ginabuhat sa ato ang mga battalions. So natay mga efforts dira muna padayon na siya, natay recording. Supposedly nga ginaingon ni Colonel Manuel ganina, actually dili na ni siya supposedly purview sa military, no, naa na dira ang atong LGU. That's why ang ato ang commander, no, si Major General Alvin Luzon, naa siya specific instructions ani sa atong mga battalion commanders and even sa brigade commanders nga ma-formalize ang pag-handover sa tanang people's organization o mga former rebel sa LGU kay actually mga constituents na nila, no. So dili na kinahanglan ang sundalo mag-breach pa, but as of this time ginabuhat gyapon nato para lang mag-facilitate kung na mga intervention. So ana ang mga intervention in case sa status sa atong mga POs, no, honestly speaking, sa 900 plus kung atong tanaw, naa siya mga three categories. Naa siya gitawag nga basic, intermediate o advanced nga categories. Ang akong ginahisgutan nga kanang makita nato nga naa mga makatindog na gid sa sarili nila mga mo na siya ang advanced. Pero dapat mo na to nga naapoy mga gitawag na basic. PO sila pero wala sila project, wala sila
wala sila livelihood, basta na-organize lang sila as PO, but recorded na to sila as POs, ang uban ana. So among panawagan sa tabang sa mga ani nga events and even sa ato ang mga cluster meetings o even full council meeting sa LCAC, gina-open na to ni. Kaya kita man gyapon na maduulan sa mga POs sa ato mga batalyon nga, sir, basig kulang migani. So ginadala na to na event sa LCAC nga full council meeting. So napagyod almost 1/3 no natunga na sa tulo. Almost 1/3 out of that sa mga PO sa 10ID napagid sa basic category. So imagine that nga natay POs nga halos wala gihapon siya naga-function kay ano man, but organize sila, na-counter organize na to sila from tama to Sir Manny, no, from underground mass organization. Wala tay problema ana kay kumpleto man na sila de-radicalization and other kinds of intervention. Kay kung atong tanawon sa DILG administered package of assistance, financial assistance is just a portion of it, no. Daghan pa kayo na siya na yung mga psychosocial, na yung mga scholarships, no, na yung pabahay, mga anak. So portion lang, and also tong sa DIRAD, no. So dili kayo ta naga-worry kay basig magbalik sila pagka ugmo na pod, no. Kay gi-promise ko na to na sa ila bago ta ni sulod dito nagpa-surrender ta nga nay programa ang gobyerno, no. Na-open ni siya ni former General De Leon sa LCAC ng meeting nga critical ning function sa to or intervention sa LGU kay kung ang ilang paggawas na to sa ila saan ang paagi dapat mahatag dito sa ilaha, no. So although tuloy-tuloy man ang ato intervention makita man nila nga ano, so dili pa kayo ta ano anang sa ilang pagbalik.